Chicken kabsa-rice nga ang naisipan kong lutuin ngayon para sa lunch dito sa bahay. Bale, itong recipe na nga ito ay nakita ko lang sa YouTube habang ako ay naghahanap ng magandang recipe. So itong recipe na to yung napili ko. Kaya tara, simulan na natin to. At syempre, unang-una sa lahat ay maglalagay tayo ng 3 tablespoon na ghee. Pagkatapos niyan ay naglagay ako ng bay leaves, kasunod ang cardamom, cloves at cinnamon stick. Syempre halu-haluin at imikos-mikos na natin yan. Sinunod ko nga inilagay dito yung chopped onion na small cubes yan. So bali 2 piraso yan na medium size. At halu-haluin nga hanggang sa mahilo na ulit yung sibuyas. Sumunod nga dyan ay naglagay ako ng 2 pirasong dry lemon at halo-halo ulit. Pagluto na nga ang sibuyas at medyo golden brown na siya, ay maglagay naman tayo ng 2 tablespoon ng garlic ginger paste. Syempre, halo-haluin mo ulit hanggang sa mahilo. Hindi, joke lang yon. Syempre, kailangan halo-haluin natin hanggang sa maluto na yung garlic ginger paste. Okay na nga ay isunod naman nating ilagay ang tomato puree. So, yung tomato puree na yan ay 2 pirasong medium size na kamatis lang at i-blend ko lang siya. Kailangan din pala natin mag-add dito ng 3 tablespoon ng tomato paste. Pwede rin pala tayo maglagay dito ng chopped capsicum color. Hindi lang ako naglagay kasi naubusan kami ng capsicum dito sa bahay. Pag nahalo na ang maigi ay ilagay na natin dito ang mga chicken. At pagka okay na nga ay ilalagay naman natin dito yung mga spices. So ilalagay ko na lang sa screen yung mga pangalan ng mga spices at dyan nyo na lang siya tignan. Pagkatapos ng ilagay ay i-flip naman natin yung chicken hanggang sa mag-mix na siya ng maayos. Pagtapos nga nyan ay takpan muna at lutuin ng 5 minuto. Siyempre medium fire lang siya. Pagkatapos nga ng 5 minuto ay i-flip ulit natin yung manok. At dito nga ay nagdagdag ako ng 4 cups ng hot water. So bale yung dami pala ng tubig na nilagay ko ay nakadepende sa dami ng rice na lulutuin ko. Sa 4 cups ng hot water ay 2 cups ng rice naman ang katumbas nito. So ang ratio ay 2:1. O diba, may math lesson pa tayong natutunan dito. Balikan natin itong ating niluluto. At dito nga ay naglagay din ako ng Maggi chicken cubes. Halu-haluin nga lang ulit ito at saka natin ito ay takpan at lutuin sa loob ng 30 minutes. At pagkatapos nga ng 30 minutes ay ito na siya. So pwede na nating tanggalin yung chicken. Dito nga ay nagprepare na rin ako ng lalagyan ko ng chicken dahil iluluto ko din ulit ito sa oven. Doon nga sa baking tray na gagamitin ko ay naglagay ako ng aluminum foil at saka dinoble ko rin siya ng baking paper. Ganyan nga yung ginagawa ko para hindi dumikit yung chicken doon sa foil. So sa baking paper kasi hindi siya dumidikit. At pagkatapos nga nating tanggalin ang mga manok ay imekos-mekos muna natin siya ng bahagya. Saka natin ilagay ang rice. Basmati rice nga pala itong gamit ko dito at hinugasan at ibinabad ko ito ng 30 minutes. Saka natin halu-haluin ito ng dahan-dahan. Bali naglagay din pala ako dito ng 5 pirasong Indian chili. Saka natin takpan at iluluto ito sa medium fire. At after nga ng ilang minuto ay ganito na siya. So mekos-mekos lang natin ng bahagya yung mga gilid-gilid, ayan, ganyan. Sa pagmekos-mekos nga ay kailangan dahan-dahan lang para hindi mag-break yung mga bigas. And then takpan na may kasamang aluminum foil kagaya ng ginagawa ko sa video. At lulutuin nga lang ito sa pinakamahinang apoy. Sa kabilang banda naman ay i-prepare naman natin ang para sa coating ng manok. Ilalagay ko na lang din sa screen yung mga kailangang ingredients para sa paggawa nito. Syempre, mix-mix mo lang naman lahat ng ingredients na yan. At pag ready na nga ang ating mixture ay i-make up natin ito sa manok. Char! I-brush nga lang ito sa magkabilaang side ng ating mga chicken. At habang mini-make upan ko nga itong mga manok na to ay naka-preheat na yung oven. Lulutuin nga pala natin ito sa oven ng 200 degrees Celsius sa loob lang ng 15 minutes. So mabalik naman tayo dito sa ating rice. So okay na nga yung rice. At bago nga isalin sa hot pot ay tanggalin muna yung mga sili at yung mga dried lemon dahil gagamitin natin yan mamaya para sa toppings.
At dahil ready na ang chicken at ang rice, syempre kailangan maganda din ang presentation kahit nasa hotpot lang siya. Bali ganyan nga lang yung ginawa ko, binalik ko dyan yung mga lemon at saka yung mga sili na tinanggal ko kanina. At dahil dyan ay tapos na tayo sa pagluluto ngayong araw na to. Maraming salamat sa inyong panonood. See you on next vlog. Bye!